Kinall out ni Draymond Green si Steph na bakit daw siya pagod na sa star chasing, na parang baligtad dahil yung isa ring chasing si Steph naman ayaw na maghabol ng star player papunta sa kanyang team. Binitawan nyo kasi si Bob Myers ay alam yung trio sila ni Steph at ni Steve Kerr. Hindi kasi publicly nag-recruit talaga si Steph, trabaho di umano yun ni Draymond. Nawala sa kanila si Kawhi, si Giannis, Brown, Markkanen at si LeBron. Pero base kay Draymond, mukhang hindi pagod si Steph sa paghahabol ng kakampi na star player kundi sa ibang bagay. Ilang taon na rin naman kasing hindi umaasa si Steph na magiging contender yung team niya. Dati nga ang sinabi lang niya wag lang maging bottom feeder, pero ngayon mukhang sumuko na. Mismong team kasi niya, inamin ng hindi sila contender at ibabalik na lang yung dating lineup nila noong nakaraang season. Magiging laman din ng trade rumors tong si Steph until August 29 hanggat hindi siya nakakapirma ng panibagong kontrata. Meron na rin kasing mutual agreement ang Golden State at itong si Steph na pipirma ulit siya ng panibago. Ito lang ang problema ng Golden State. After pumirma ni Draymond nang kinuha niya yung 27 million, nawala kasi agad yung cap space. Kaya nawala ng gana itong si Steph na maghabol pa ng star player na kakampi dahil nung pumirma si Draymond ng 27 million, naging 1 million na lang sila sa first tax apron at 13 million sa second tax apron. Ibig sabihin, minimum contract player na lang ang pwede nilang makuha. Mukhang alam na ni Steph na hindi sila makakakuha ng isang mid-tier player kung ang natitira na lang na kontrata or cap space or tax space sa kanila ay 1 million na lang sa first tax apron. Aabutin din sila sa second tax apron. Kahit kay DeMar, mahihirapan silang kunin kung gusto niyang pumunta ng Golden State hanggat hindi nagbibitaw ng ilang player pa yung Warriors kasi nga lagpas na sila sa second tax apron. Hindi naman i-apply ng disabled player exception si Jimmy Butler dahil posible pa siyang bumalik. Kasi kung i-apply nila, hindi na makakabalik doon si Butler, pati na rin itong si Moses Moody. Hindi rin kasi nagustuhan ng mga insider yung ginawa ng Golden State na ibinalik lang yung 27 million na dinicline nito si Draymond. Imbes na babaan hanggang kalahati para makakuha man lang ng kaunting tulong itong si Steph. Based pa naman sa mga insider, andun pa rin naman yung next season na magkakaroon sila ng mahigit 140 million na cap space at nasa mahigit 50 million naman kung pipirma pa rin si Steph sa August. Yung mga fans na inis na rin sa mga insider dahil laging sinasabi mag-intay sila. Mukhang dapat yung mga fans hindi sa mga insider magalit kahit sabihin nila mag-intay kundi sa GM ng Golden State dahil kung mag-iintay naman sila tapos tulog pa yung GM nila, wala rin. Lumabas din yung report na ang pinagtalunan pala di umano ni Joe Lacob at ni Mike Dunleavy noong nakaraan draft nights ay kung tatanggapin ba nila yung offer ng Hornets or kaya sa Thunder sa trade para sa kanilang number 11. Pero walang rin tong si Mike Dunleavy kung nagkataon palang tinrade nila yung kanilang number 11, ang pwede nilang kunin ay isang point guard din. Ayon yan sa nasusulat. Base pa doon si Axel Lenderberg, di umano dapat 2 years ago or 2 season ago pa nasa Golden State. Pero aminado si Axel na balasuba siya sa interview nung nasa Golden State siya, kaya tinag siya ng mga insider at reporter kahit yung mismong team na balasubas talaga. Katulad ng mga ginagawa niya ngayon sa pagsagot dito sa Golden State sa interview, tulad na lang kay Steph na mas better daw si Kyrie or mas gusto niyang player, tinawag din niyang basura yung lahinap ng Golden State ngayon. Direkta niya pang sinabihang hindi nagpapalaro ng rookie si Steve Kerr, kaya bumalik muna dati sa college itong si Axel na mukhang siya din naman yung pag-asa ngayon ng Golden State na gumanda ng bahagya yung season dahil merong magandang rookie nakuha. Mas okay pa siya kay Golden Child, palasagot nga lang tong si Axel. Mukhang makukuha din niya yung playing time na hinahabol niya dahil kung hindi ibibigay sa kanya sa ganda ng nilaro niya sa Summer League, panibagong babakbakan na naman si Steve Kerr. Yun nga lang, baka masapawan yung Golden Child niya. Sinabi kasi mag-iintay pa ang Warriors until deadline or kaya next off-season para makakuha ng mga player. Yung until deadline kasi ng February 2027, based sa mga insider, ang mga player tulad ni Kristaps, Draymond at Butler pwede nang maging tradable.
Si Porzingis, mati-trade lang siya kung magkakaroon ulit ng mahiwagang sakit. Si Draymond naman, malabong matrade yun. Parang boy toy din yun eh. Si Butler naman, merong 56 million na hindi alam kung aabot pa siya bago matapos ang regular season or makaka-recover siya agad sa kanyang ACL injury. Pero mostly kay Butler yung report na yon na magkaka-interest ang isang team na kailangan di umanong magkaroon ng malaking salary cap pagdating ng next off-season dahil meron ulit na malalakas na mga free agent lalo na merong tatapat doon na 2024 na draft class. Meron kasi mga player na part ng 2024 draft class na hanggang ngayon hindi pa nabibigyan ng contract extension na pwedeng masulot ng ibang mga team pagdating sa susunod na taon kung magkakaroon sila ng malaking cap space. Sa 56 million ni Jimmy Butler, posible magkaroon ng team na magkaka-interest sa kontrata niya pero kailangan muna di umano ni Butler na magstay or bunuin niya muna ng ilang buwan sa Golden State yung kontrata niya para maging prorated pagdating ng January or kaya February. Imbes na 56 million, pwedeng bumaba ng 40 until 30 million yung kontrata ni Butler na babayaran ng team na mapupuntahan niya. Usual contract kasi sa NBA tatakbo mula November 1 until October 15 sa susunod na taon. Ibig sabihin kung iti-trade si Butler ngayong off-season, yung part ng kontrata niya noong nakaraang taon kasama pa rin sa 56 million na makukuha ng team na mapupuntahan niya. Sila pa rin yung magbabayad. Pero sa Caracas ni Butler, posibleng nakuha na niya yung kalahati ng kontrata niya noong nakaraang taon. Base pa doon, by October 1 onwards, pwede nang kunin na mga gaya ni Butler na star player yung 50% advance, katulad ng sinabi ni AD dati. Base kay AD dati, yung mga star player kasi pwedeng mag-request na bayaran agad sila ng kalahati bago mag-umpisa yung season. At ang babayaran na lang sa kanila yung natitirang kontrata. Bukod din na merong big time player na posibleng ma-buyout bago dumating ang regular season, kasama doon si Zach LaVine na isa sa posibleng ma-trade or kaya possible ma-buyout. Wala rin kasing trade market kay LaVine dahil sa laki ng kontrata niya. Nag-a-average pa rin siya ng 19 points, 2 rebounds, 2 assists, 48 and 39%. Expiring contract na rin siya. Bukod sa malaki ang kontrata ni LaVine, bumabalik na rin yung injury niya. Dahil dati sa Bulls, nayari talaga siya ng injury na nagpahirap sa tuhod niya. Pero ang ginawa kasi ni LaVine, nilaro niya pa para mapatunayan lang kaya niya pa. Parang 2024 yun, papasok ng 2025 season. Nakalaro lang si LaVine last season sa Sacramento ng 39 games. Posibleng ma-buyout si LaVine before regular season until deadline. Kasi ang sitwasyon sa Sacramento, kung hindi rin naman nila mati-trade itong si LaVine, babayaran nila ng buo yung kontrata niya. Pero ang pwede nilang gawin sa buyout, mapababa yung kontrata niya at maging available na lang din si LaVine until next February sa buyout season. Si Sabonis hindi rin nila ma-trade. Si Russell Westbrook naman pinupush ng mga insider na isay ng Miami Heat. Sila na lang ang huling pag-asa ni Westbrook bilang team na pwede makapag-sign kay Westbrook kahit pa merong mga coaches na ayaw sa kanya. Sa ngayon naman, yung Rockets kinukunik din kay Westbrook na willing naman mag-sign ng minimum contract. Noong nakaraang taon kasi habang wala pang team si Westbrook, hindi pa siya nakakapirma ng Sacramento at biglang na-injured pa si VanVleet. Tinanong din si KD kung okay lang bang kunin ng Rockets si Westbrook. Sinabi lang noon ni KD, deserve pa rin naman ni Westbrook ang makapaglaro sa NBA at nasa kanya pa rin ang terms kung aalis siya. Pero nung time na yon, hindi direktang ni-recruit ni KD si Westbrook dahil hindi naman sa ayaw niya dahil kakatrade pa rin naman niya sa Rockets noon. Umalis siya sa Phoenix Suns na mayroong problema kaya bad timing kung siya mismo ang magre-recruit. Bad timing din ngayon kung i-recruit ni Kevin Durant itong si Westbrook papuntang Rockets dahil meron pa nga siyang issue dun. Sangkot na naman siya sa kaguluhan. Pero based naman kay Şengün, wala naman sila naging problema kay Kevin Durant. Lagi lang talaga silang ginagawa ng masamang clip ng mga fans. Kulang na lang kasi ng isang player sa main roster ng Rockets. Meron silang 19 player, dalawa doon 2-way contract, tatlo naman exhibit 10 contract. Meron pa namang spot dito sa Rockets para kay Westbrook na tinawag pa siyang low risk signee dahil nga pwede naman din siyang bitawan kung hindi rin magiging okay ang lineup niya or ang position niya sa Houston. Meron kasi siyang kasama dong VanVleet at Marcus Smart.